ng salita ng Panginoon at tinatawagan ko si Pastor PM for the Word of God. Makinig po tayong lahat at huwag maingay. God bless everyone po. Good morning po sa bawat isa. Kung may Bible po tayo, ay makipagbukasan po tayo sa scripture reading natin kanina sa Hebrews 11 verse 7. Kaya kung natin tumayo in respect sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So Hebrews 11 verse 7, basahin po natin. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang pala sa bagay sa bagay na nangyari mo, hindi pa niya nakikita. Buwan siya ng sa malaking barko, ang siya ang kanyang pamilya ay matulas. Pamamagitan nito ay nakatulang sa sabulan. Dahil sa kanyang pananampalataya. Puri po ang Panginoon sa salita. Tayo po isaglit na manalangin. Lord Jesus. Panginoon, muli kami po ay buong puso nagpapasalamat sa kabutihan, sa katapatan at sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord God, sa napakagandang umaga nito na kung saan we are celebrating your day, O Lord, the Lord's Day, this morning. We celebrate, Lord God, through singing and worshiping you, Lord God, with songs. We celebrate, Lord God, sa pamamagitan ng mga patotoo at pasasalamat ng kabutihan at katapatan mo sa buhay ng bawat pinasabi, Panginoon. We celebrate, Lord God, sa pamamagitan ng pagbibigay, ng fellowship, Lord, sa bawat isa. At tuloy nga, we celebrate ito, Lord God, sa pag-aaral ng iyong salita. At sa umagang ito, Panginoon, as we study your word, ang dalangin po namin, Lord, is ikaw mangusap sa bawat isa. Dahil salita mo ito, Panginoon. We pray, Lord, that you will open our hearts and our minds, buksin po ang aming mga puso at isipan, na kung saan sa aming pakikinig ng iyong salita, ay tuloy nga na ito po ay mo sa aming mga puso, Lord God. Tuloy nga na ito po ay may tatak sa aming mga puso. At tunay nga na ito po, Lord God, ay maging buhay sa buhay ng bawat isa. Na kung saan may alam namin na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay may kapangyarihan para pag-uwi ng aming mga buhay. We pray, O Lord, ikaw ang may taas at madakila. Tabi po ko sa inyong likuran na walang bumula sa aking kaalaman. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay mula sa iyo, para lamang sa iyo, at para sa iyong simbahan, O Lord. Help us, Lord, guide us, protect us. At ikaw ang madakila, Lord God, sa mga ito. Because, Lord, we honor and we love you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Ayan po natin mga kapunan. And maraming salamat po sa ating Panginoon sa lahat ng kabutihan na ginawa niya at katapatan niya sa buhay ng bawat isa. So, tayo ngayon nasa bagong taon, no? So, 2025 na. Bilis. So, kanina nagtatype ako ng date. Kala ko 2024 pa din. So, ang bilis ng panahon. At bagamat mabilis ang panahon, napakabuti pa rin ng ating Panginoon. Hindi siya nagbabago. No? Kahit nagbabago ang kalendaryo, ang Lord hindi. So, last Sunday, nakita natin based on scripture. Actually, last Sunday, narinig natin yung preaching ng late pastor natin sa Pastor Gary, na kung saan sinasabi doon na sa ating paglakad sa Panginoon, ay tunay nga na it is between you, tayo, at ang Panginoon. Of course, nandito tayo, mga church, mga kapatiran sa Panginoon. Natutulungan tayo sa paglakad sa Lord, natutulungan tayo na sumunod sa Panginoon. Pero ultimately, it is between you and the Lord. So, very related siya. Doon sa series natin, sa buhay naman ni Noah, na kung saan, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo ng time ni Noah, siya lang yung nakita ng Panginoon. He found favor in the eyes of the Lord. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil ang kanyang buhay ay tapat, kung kanyang salita ay buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. At tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. So ngayong umaga, tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating series sa Genesis. No? So sa kaalaman ng iba, tayo po ay nagsiseries sa Bible. So ngayon, last Sunday, nag-preach si Pastor John patungkol sa Genesis 6, which is ang story nun ay kay Noah. Okay? So ito, nakita po natin sa Genesis chapter 6 na mula kay Adan, ang buong sangkatauhan ay, dahil sa kasalanan ni Adan, ang buong sangkatauhan ay naapektuhan, di ba? Nakita natin na naging napakasama ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay nakorap mula sa puso,
sa isip, at kitang-kita naman sa gawa nila na punong-puno ng violence, no? Punong-puno ng kasamaan nung panahon ni Noah. And of course, alam natin na dahil yun sa kasalanan. Kasalanan ng isa, ni Adan, at naipasa sa kanyang mga anak. At of course, hanggang sa dumami yung mga tao, and dahil doon, all have sinned. And according po sa mga Bible scholar, mula sa pagkakasala nila Adan, sa Eden, hanggang sa time ni Noah, ang lumipas na po na panahon na taon ay around 1,500 years. So mula kay Adan, papunta kay Noah, sa time ni Noah, 1,500 years na yung nakakalipas. No? And nakuha nila yun kasi binase nila dun sa edad, di ba? May mga genealogy tayo, mga pangalan tayo yung pinag-aralan. Tapos binasin, may mga edad kasi dun eh. So dun nila binasi yun. Na-estimate nila, hindi exacto, pero estimate nila na after 1,500 years mula kay Adan, ito na yung kaganapan sa Genesis chapter 6. And based on their ang kanilang mga theory is ang mga tao ng time na yun ay madami na. Around 100 million plus. So definitely sobrang dami na. No? Parang dami na ng Pilipino. No? Di ba Pilipinas, mga Pilipinas, kailan na tayo sa Pilipinas? 100 million. 112. So siguro ganun, no? Similar. Na ganun lang kadami. Kasi siguro naman 1,500 years mula kay Adan. Di ba? Dami talagang. Tapos yung edad ng mga tao lang ay hundreds. So kung ganun ka katagal, namumuhay, dami mong anak, definitely. So marami kayong time na gumawa ng anak. And of course, dadami talaga yung tao nun. So hindi natin sure, hindi sinabi sa Bible, the Bible decided. Pero based on their pag-aaral, yun yung sinasabi mo. Ngunit dahil sa kasalanan, no? Lahat ng tao dahil may nagkaroon ng spiritual, moral, ethical, physical degradation. Na kung yung from the original design ng Diyos kay Adan, dahil sa kasalanan, di ba, sobrang bumulusok, no? Sobrang pumangit, sobrang nakurap, sobrang naging makasalanan ang tao, naging sobrang evil, sobrang violence, sobra yung nangyari sa mga tao. To the point na mababasa natin sa Genesis chapter 6, diba? Na nakita natin yung term na ginamit ni Lord, ginamit to express, ano sabi doon, diba? Regret. God regret the Lord. God was sorry. In other terms, repented. Diba? Sa Tagalog, nagsisi ang Diyos ng nilikha niya sa katauhan. Kasi grabe, diba, grabe gano'n kasama yung tao. Pero actually, again, remind natin that God is all-knowing, omniscient. So, ibig sabihin, lahat ng bagay alam ng Diyos. At hindi siya nagsisisi, hindi niya sinasabi, ba yan? Hindi ko nakita yun ah. Hindi ka na ng-Diyos. Ay, gano'n. Sabi ko na nga. So, hindi gano'n si Lord. Si Lord, alam niya lahat. Alam niya yung mangyayari. He is omniscient, omnipotent. Alam niya yung all-knowing siya. Alam niya yung mangyayari. Kaya nga, grabe yung galing niya sa kasalanan. Kasi alam niya na ganito yung mangyayari. Na dahil sa kasalanan, ay tunay nga na madidiskarel in all of His creation. Reminder lang na ito po ang tinatawag doon ay biblical anthropomorphism. Actually, binanggit ito ni Pastor John last Sunday, na kung saan yung mga writers, specifically sa Genesis, si Moses, gumagamit sila ng mga words to express human characteristic or human emotions. So, pinapakita nila na, kumbaga, siyempre, alam natin ang Bible ay mula sa Diyos para sa tao. Ang salita ng Diyos para sa tao. So, ang ginagawa ng mga writers ay dino-convey yung emotions ng Panginoon sa atin. Pero definitely, hindi nagsisi, no? Kumbaga, parang hindi niya alam. Hindi alam ni Lord na mangyari. Alam niya ng Panginoon. But to convey yung emotion na grabe yung kasalanan, grabe yung degradation, grabe yung pagkasira na ginawa ng sala sa napakagandang creation ng Panginoon. Of course, dahil sa kasamaan ng tao, nag-decide si Lord, sabi niya sa Genesis 6, nasisirain niya, tutupukin niya, wawakasan niya ang lahat ng kanyang creation, lahat ng tao, 100 million plus na tao na yun. Damay-damay, pati yung mga hayop sa lupa,
pati yung mga ibon sa himpapawid, dadama yun sa paghuhusga ng Panginoon. Lilipunin niya ang lahat sa pamamagitan ng baha, sa pamamagitan ng tubig. Sabi doon ng Lord, lahat ng may hininga ay papatayin niya, sisirain niya dahil sa kasalanan. At actually po, itong baha na to, itong Noah's flood na to, ay very remarkable na, alam yun, na very remarkable na judgment ng Lord sa Old Testament. Actually, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ito yung parang masasabi natin na pinakamatindi na parusa ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Diba? Pero yun, lahat lilipulin, diba? 100 million of people lilipulin ng Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa paghuhusga ng Diyos, papatayin sa pamamagitan ng baha. But with the exception of 8 people. So sa kasaysayan ng sangkatauhan, yung pinakamatinding paghuhusga ng Diyos, kasi 8 tao lang, isang pamilya lang ang maligtas. At pag binasa natin yung flood account, di ba? Pag binabasa natin, actually nakakatawa kasi pag binabasa natin yung Noah's flood, di ba, ano? Madalas yung ginagamit sa mga children's, sa mga children's ministry, ang saya-saya, di ba? Colorful, may mga animals, nakakatawa kasi ang sarap kolora ng mga animals, ang sarap kolora ng bat ng arko, di ba? Napaka child-friendly. Child-friendly ng Noah's flood, ano? Pero, kailangan natin maunawaan, it is very clear na itong joyful, masaya na children's story sa mga bata sa kids ministry ay ang isa sa pinakamasalimuot, devastating, nakakamanghang display ng paghuhusga ng ating Panginoon. Lahat ng hayop sa lupa, namatay. Lahat ng ibon sa himpapawid, namatay. Lahat ng mga structures, lahat ng civilization, nalunod. Lahat ng tao na may hindihan ay namatay. Sabi sa Genesis 7, verse 23, next slide. So he destroyed all living things which were on the face of the ground, both men and cattle, creeping things, and the birds of the air. They were destroyed from the earth. Diba? Definitely, this is not a kid's story. Hindi ito pang bata na story. Hindi ito masaya. Hindi ito colorful. Hindi ito ay everybody happy. Ito ay masalimuot na sakuna, masalimuot na dilubyo ng buot, galit at paghuhusga ng Diyos sa sangkatauhan dahil sa kasalanan. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. Kaya nga po mga kapatid, di ba ganoon na lang po natin, inuulit-ulit, paulit-ulit. Siguro iba sa inyo na naririnig din na sa amin, na paulit-ulit natin, no? Na binibigyan din yung gravity o yung bigat ng kasalanan. Kasi yung penalty ng kasalanan ay seryoso. Ang penalty ng kasalanan ay masalimuot. Ang penalty ng kasalanan ay nagbibigay ng pagkasira ng kamatayan. And definitely, there's a story ni Noah, totoong-totoo. Diba? But of course, lalo na sa atin, sa buhay natin ngayon, lagi natin bibigyan tiin. Diba? Kasi kailangan natin bilang mga mananampalataya na gustong sumunod sa kabutihan, sa grasya at habag at sa kabanalan ng ating Panginoong Hesus, kailangan natin talikuran ang kasalanan. Kailangan natin layuan ang kasalanan. Kailangan natin itakwil ang kasalanan. Kailangan natin kagalitan ang kasalanan. Lahat tayo. Kasi diba itong baha na to, itong devastating, itong paghusga ng Diyos, sa katawan itong worldwide genocide na to. This is an act of God exerting His divine anger and judgment against sin, against sa makasalanan ng tao. At bagamat
Pangako ng Panginoon na hindi niya nahuhusgahan ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa mga susunod na Sundays, may kita natin yun na sabi ni Lord, hindi ko na bubunawi ang mundo sa pamamagitan ng tubig, no? So, praise God, kasi yung mga di marunong lumangoy, hindi na kayo matatakot na bubunawin uli ng Panginoon ng tubig. Pero, huhusgahan niya ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang nagbabagang apoy. Hindi ako nagsabi na 2 Peter 3, 6-7. Sa pamamagitan ng tubig, ng malaking baha, yung kay Noah, ginunaw ang daigdig ng panahon na yun. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. And recently, di ba nakikita natin sa mga balita ngayon, sa ibang bansa, they are experiencing wildfire. Sobrang tindi, pinapanood ko po yun, sobrang grabe yung apoy na yun. And to the point, alam mo na, hindi ito natural na apoy. Diba? Hindi mo maiwasan, kahit skeptical lang yung Bible, skeptical lang salita ng Diyos, hindi mo maiwasan na may purpose ng apoy na ito. Diba? This is something na extraordinary. Sa dinami-dami ng apoy, di ba, ng mga sunog sa kasaysayan ng tao, may mga apoy na extraordinary. And this is a warning of the Lord. Nabuhay ang Diyos na nagtupok ng sangkatawan dahil sa kasalanan sa panahon ni Noah, ay ang Diyos pa rin na magtutupok sa sanlibutan sa pamamagitan ng apoy. Sa araw ng paghuhukom. Pinaparanas ng Panginoon or binibigyan niya ng teaser sa tayo na galing pa rin ang Panginoon sa kasalanan at paparusahan pa rin ng Diyos ang kasalanan. Diba? Kaya huwag nating baliwalain, huwag nating gawing biro, huwag tayong, alam yun, huwag tayong bulag-bulagan sa kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan pa rin. Kamatayan pa rin ang kabayaran ng kasalanan. Hindi magbabago. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan physically. Kaya tayo nakakaranas ng kamatayan, di ba? Sa case nila Noah, baha, nalunod sa baha. At kamatayan spiritual. O habang buhay na pagkahiwalay sa Panginoon, habang buhay na pagkasunog sa nagbabagang galit ng Panginoon. Actually, itong Noah's flood na ito po yung naging parang bala or mga argument ng mga atheists, mga Bible skeptics. Sabi nila, masama daw ang Lord natin, masama daw ang Diyos natin kasi dahil pinatay daw ni Lord sa katauhan sa pamamagitan ng baha. Pero hindi kasi nila nauunawaan yung kabigatan, kung gaano kagrabe ang kasamaan at kasalanan ng tao sa sangkatauhan. At ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal. At dahil siya ay banal, may hangganan ng kanyang pagtitimpi at kailangan niyang parusahan ang nagkasala. At kaya nga po, last Sunday, sinabi ng preacher na pag tayo ay nagkakasala ngayon, alam mo yung personal tayo na nagkakasala ngayon sa Lord, nakagawa tayo ng mga mali, ba na-apektuhan yung relationship natin sa Panginoon? Nasasaktan ng Lord sa kasalanan na patuloy natin ginagawa. Kaya again, lagi natin inuulit na uulit-ulitin natin ito hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon. Uulit-ulitin sa pulpitong ito na ang kasalanan ay kinamumuhian ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya na gustong lumakad according to the will of the Lord, lumakad sa image ng ating Panginoong Hesus, lumakad sa grasya ng bag ng ating Panginoong Hesus, kailangan nating kamuhian, layuan, itakwil, at kagalitan ng kasalanan sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay banal at ang kasalanan ay nagpapalungkot, it grieves the heart of the Lord. Kung tayo nasasaktan sa kasalanan, kung mga kamag-anak natin, pamilya natin, mahal sa buhay, nasasaktan sa kasalanan, ang pinaka nasasaktan sa kasalanan natin, maring Panginoon.
ang ating Panginoon. At kung pinarusahan ni Lord ang mga tao sa panahon na yun, ni Noah dahil sa kasalanan, definitely nagpaparusa pa rin ng Panginoon ngayon. And ultimately, sa kanyang muling pagbabalik, ay paparusahan ng Diyos ang lahat ng hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito po, Dos, balik tayo sa ating story sa story ni Noah. Yung time na yun, sobrang grabe yung degradation, sobrang grabe yung corruption ng sangkatauhan, ng kasalanan. Again, sa 100, biruin nyo, sino magaling sa math dito sa statistics? Out of 100 million people, nung time nila Noah, 8 lang yung matuwid sa harapan ng Diyos. Sino magaling sa statistics dito? Ilang percent? Si Warren na? Si Warren? Ilang percent yun ay Madam Bar? Ilang percent yun? Diba? 0 points. Ilang percent yun? Diba? Kung magaling kayo sa statistics, ako hindi ako marunong pati numbers na lululig naman. Diba? Grabe yung percentage. Talo pa yung safeguard na 99.9. Diba? Ilang percent? Diba? Hindi nga natin alam eh. Kasi out of 100 million plus people noong time na yun. 8 ang naligtas. Si Noah found favor in the eyes of the Lord. And actually, Noah is one of the great men of God dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pagsulti. Ang nabasa po natin sa scripture reading natin, no? Hebrews 11, balikan natin. Ang sabi ng Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Again, noong time na to, nakinig by faith, kung sinasabi po ng scripture, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, si Noah ay naniwala at pinakinggan niya yung warning, yung salita ng Diyos, kahit hindi pa niya nakikita yung mangyayari. Kasi nasabi ko, itong flood na to ay pinakamasalimuot sa kasaysayan ng sangkatauhan. Wala pang makakita nito ever since. At kahit tayo, baka hindi na natin makita to, no? Pray na lang natin na may CCTV sa langit. Pag nandun na tayo sa langit, Lord, request, pwede pa makita namin kung gaano pa devastating na ang buong mundo, gano'n yung planet Earth na napakaganda, magiging color blue dahil sa baha. And this time, si Noah, hindi pa niya nakikita, pero he believed. Naniwala siya sa salita ng Diyos. Kasi sinabi ng Panginoon. Kaya ginawa niya, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito, nito ay nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay itinilang sa matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Praise God, because Noah found favor in the eyes of the Lord because of his faith. At ito po yung topic natin, no? Pag-uusapan natin is yung pananampalataya ni Noah. Pero we have to be clear. Si Noah ay righteous, matuwid. Sa Tagalog, matuwid. And blameless. Ang term na ginamit sa kanya is Noah found favor in the eyes of the Lord. He was righteous and blameless. Ibig sabihin, matuwid at walang blame. Ano ba yung walang blame? Blameless. Wala kang makikitang kapintasan. So, ibig sabihin, hindi mo siya makikitaan ng kapintasan. Hindi physically, pero kapintasan sa paglakad sa Lord. Kapag hindi mo siya masasabi, si Noah, sumaw galing yan. Si Noah, kuripot yan. No, hindi mo siya makikitaan ng gano'n. So, he was blameless. Pero we have to be reminded na si Noah ay righteous at blameless, pero hindi po siya holy and sinless. Okay? Dahil, kasi makikita natin sa mga susunod po na chapters, sa mga susunod na Sunday, makikita natin na si Noah ay nagkasala rin. May mga failures din siya. Tandaan po natin, dahil sa kasaysayan ng sangkatauhan, tanging isang tao lamang ang holy, or yung banal, at sinless, ibig sabihin walang kasalanan. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Siya lang ang nag-iisang Diyos at tao, na banal at never nagkasala. Pero yung righteous, matuwid at blameless, maraming tao yan sa Bible. Diba? Tulad nila Noah, tulad nila Abraham, na great men,
of God in the Bible, maraming tao. And di ba yun din naman yung desire natin, yun yung nais natin, na tayo bilang mga mananampalatayang goal natin na pagsikapan natin to be righteous, maging matuwid sa mata ng Diyos, di ba? In the eyes of God, at blameless sa mata ng tao, sa mata ng lipunan. And to become more and more like Jesus, our example of holiness and sinlessness. So as we follow Christ, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, we try to be holy and to be sinless, pero of course, ang Panginoon lang natin yun. In return, ang magiging bunga naman sa atin nun ay righteousness and blamelessness. Tulad ng ating kapatid na si Noah. And again, nakita natin last Sunday, na in-instruct, diba? Sinabihan ni Lord si Noah na para sila ay maligtas sa paparating na paghuhusga ng Diyos sa pamamagitan ng worldwide na baha, buong mundo ay babahain. Ang kailangan nilang gawin, pinagawa ni Lord si Noah ng ark, kaya nga Noah's Ark, no? And ito po ay 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. So literal na kahon. So kung may kahon po tayo ng rectangle, ganyan ang itsura, no, ng arko. Literal na kahon, walang layag. Nakatuwa kasi walang linis niya. Lagyan mo ng layag, lagyan mo ng rudder, lagyan mo ng mga sagwan. Hindi gina ng sabi ni Lord eh. Ang instruction ng Panginoon, gumawa ka lang ng malaking box. No? Malaking box. And actually po sa US ngayon, meron pong replica ng ark na makikita po natin yun. Sige nga, the next slide. Yan. Makikita po natin yan ay, kung may search nyo sa internet, search nyo sa Facebook. Amusement park po yan sa US. Ang tawag po dyan ay Ark Encounter sa Williamstown, Kentucky, USA. So, yan po yung replica. Kita ba yung mga tao sa ilalim? So, sobrang laki. Pag tinignan po niya, malaki, may mga tao yan sa ilalim. So, ganun siya. Malaki. Diba? Next slide pa, tingnan natin. Ayun, o, diba? May closer look. Kita ba? Ayun, may mga tao doon na maliliit. So, ganyan kalaki, no? Hindi kasi tayo magaling sa mga structural. Hindi tayo mga engineer. So, wala tayo masyadong idea kung gaano kalaki yung ark, no? Next slide pa. So, yan. Yun, malayuan. Hindi ko pala kalay. Ganyan kalaki. Noah's Ark. Yes, boat. Yan. Boat yan ang pinagawa ni Lord. Kala Noah. So, search nyo na lang po sa Facebook or sa internet, Ark Encounter. At pinromote daw, ano? So, kung kayo ay pinagpala ni Lord, tulunogin ni Lord na pumunta kayo sa Kentucky, USA. So, siyempre, I will definitely, kung pagpapalatan tayo ng Panginoon, diba? Magandang puntahan. Kasi wala na yan ngayon, eh. Sira na yan, di ba? Pero makikita natin sa kung gaano ka-laki, ka-magnificent, yung pinagawa ng Lord kay Noah. So, sama may idea na tayo, bigyan pala kalaki, no? Ang isip lang natin, parang silang lang ng Roro. No. Sobrang laki pala talaga. And also, last Sunday, nakita natin na ginawa yan ni Noah ng 120 years. Gawin yun, kasi nga, ang buhay nila nun mahaba, 800, 900 ang buhay nila. So, 120 years ang ginawa ni Noah. At habang ginagawa ni Noah, yung ark na yun, nagpipreach siya ng kaligtasan ng Panginoon. Diba? Sasabihin ng mga tao, Noah, anong gagawin mo dito sa napakadaming kahoy? Bakit kailangan mo ng sobrang daming kahoy? Sabihin ni Noah, kasi ang Panginoon ay huhusga ng mundo dahil sa kasalanan natin. Inutusan naman ng Panginoon na gumawa ng arko. Dahil paparusahan niya tayo sa mga kasalanan natin. At kung tayo hindi magsisi sa kanyang kasalanan, mamamatay tayo. Sabi na ng bibenta ng kahoy, bayo ka ba, Noah? Diba? Noah, bakit kailangan mo ng ilang tonelatang pako? Diba? Saan mo gagamitin yan? Ha? Magbi-business ka ba? Magre-resale ka ba ng pako sa Middle East? Ay, hindi. Sabi ni Noah, no? Hindi ako mag-resale. Hindi ako mag-propose sa Shopee.
Gagamitin mo itong pako kasi may pinapagawa ang Lord na arko. Kasi huhusgahan ng Diyos ang kasalanan natin, ang kasamaan natin sa pamamagitan ng baha. At pag hindi tayo nagsisi, manununod tayo sa paparating na baha. Kaya pinapagsisi tayo ng Panginoon at talikuran ng kasalanan natin, talikdan at layuan ng kasalanan natin at magbagong buhay para tayo ay maligtas. Sabi mo, gumagawa ng supplier ng pako, nagdadrugs ka ba? They did not believe Noah. At ginagawa ni Noah yun for ilang years? 120 years. He was faithful. Faithful siya na ginagawa yung arko na yan. He was faithful in preaching yung repentance, yung pagsisisi na sinasabi ng Diyos. He was faithful in preaching sa paparating na paghuhusga ng Diyos sa kasalanan. He was faithful. Kaya masabi sa Genesis chapter 6 verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos, sa lahat ng inutos ng Diyos. Sa lahat ng pinapagawa ni Lord kay Noah, gumawa ng ark, mag-create ng salita ng Diyos, ng pagsisisi sa kasalanan, talikuran ng kasalanan. Ginawa ni Noah lahat na inipon niya yung napakaraming hayop, inipon niya yung mga pagkain ng mga hayop na yun, di ba? Lahat-lahat ng yun sinunod ni Noah. He was faithful to do everything na inutos ng Lord sa kanya. Because of his faith. Again, this is our focus for this morning. Next slide po, no? The faith of Noah. Actually, ito po yung dahilan kung bakit siya naging great man of God in the Bible. Because of his faith. Sa Tagalog, pananampalataya. Sabihin na natin, faith. Pananampalataya. Pag sinabi po natin faith, ito po ay paniniwala on things that are unseen. Of course, hindi natin nakikita ang Lord. Dahil sa ay cannot fathom in our physical eyes, hindi natin makikita ang Lord. But pag sinabi faith, tayo ay naniniwala, nananalig, nananampalataya, at nagtitiwala sa Diyos na hindi natin nakikita. At pag ginagawa natin yun, pag tayo naniniwala, nananampalataya, at nagtitiwala sa Diyos na hindi natin nakikita, pagtitiwalaan din natin yung kanyang kapangyarihan. Pagtitiwalaan natin yung kanyang salita. Pagtitiwalaan natin yung kanyang mga pangako. Pagkakatiwalaan natin kung sino at ano ang ating Panginoon. Diba? Regardless kung ano mang sabihin ng 100 million plus people sa panahon ni Noah. Regardless of kahit anong sabihin ng 8 billion people na tao ngayon sa panahon natin. Hindi tayo magpapadala sa kanila. Because we have faith sa ating Panginoon. And this is the reason why Noah is considered one of great men of God. Because of his faith. Dahil sa kanyang pananampalataya. At pag pinag-uusapan po natin yung faith, lalo na yung faith na alam mo, paligtasan, di ba, we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Di ba pag pinag-uusapan natin yung very New Testament, no? Very churchy, very New Testament. At madalas sa New Testament narinig natin, no? Yung we are saved by faith, by grace through faith. Na makikita natin at nababasa natin ng kaligtasan ay nakakamit natin sa pamamagitan ng pananalig, paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Pero nakakatuwa kasi as early as Genesis, di ba? Sa buong Old Testament, may kita natin doon na pinapakita ng ating Panginoon na mahalaga ang faith. Mahalaga ang pananampalataya, hindi lang sa New Testament. Mahalaga ang pananampalataya, hindi lang sa panahon natin ngayon sa church age. No. Ang faith ay mahalaga even from the beginning of the universe. Diba? Nakita natin yun na, nakita natin kay Abel, diba? Na si Abel ay, by faith, he has offered a better sacrifice, mas magandang handog sa ating Panginoon kaysa kay Cain. And Abel was able to please God and worship God because of his faith. Kasi sabi sa Hebrews 11 verse 6, without faith, we cannot please God. So, ibig sabihin, diba, last Sunday, nakita natin na si Abel ay mag-offer ng kanyang handog sa Diyos and it pleases God because of his faith. And this time, sa buhay ni Noah, maliwanag pa sa sikat ng araw na dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos because of his faith,
siya at ang kanyang asawa at mga anak, pati yung mga asawa ng kanyang mga anak ay naligtas. Again, sabi sa Hebrews 11 verse 7, pabasahin namin natin, dahil sa pananampalataya, faith, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Kasi, again, hindi pa niya nakikita kung ano yung baha, no? Kasi nung time na ito, hindi pa umuulan, wala pang baha. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito, inahapulan ng salimutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Because of his faith in God. Dahil sa pananampalataya, because of Noah's faith, siya at ang kanyang buong sambayanan, ang kanyang sambahayan, pamilya niya, ay naligtas. So again, definitely, this is not about obedience. So hindi yung obedience na, yung nagligtas sa kanya, hindi yung mga mabubuting gawa, hindi yung mga sacrifices, hindi yung mga tithes and offering, hindi yung mga mabubuting pananalita ang nagligtas sa kanya. It is faith in God ang nagligtas sa kanya. At kahit diba hanggang ngayon, yun pa naman po yung pinipreach natin eh. Sa mga preaching natin ng kaligtasan, na pinipreach natin hanggang ngayon na para tayo ay maligtas, kailangan natin manalig, maniwala, magtiwala, at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Diba? And this is the heart of the gospel. Ito yung puso, yung core ng gospel. At ito yung pinipreach ni Noah ng time niya. Ito yung pinipreach ni Noah na magsisi tayo sa kasalanan, talikuran ng kasalanan, bumabalik loob tayo sa Panginoon through faith in God. Ito yung pinipreach ni Noah noon, at ito pa rin yung pinipreach natin hanggang ngayon. Katotohanan na kahit kailan na hindi magbabago noon, ngayon at magpakailanman. Katotohanan na hindi nagbago sa panahon ni Noah. Katotohanan na hindi nagbabago sa panahon natin ngayon as we share the gospel. Bukas, at katotohanan na hindi magbabago sa bukas, sa mga susunod pang panahon, sa panahon ng ating mga anak at mga apo. Ang katotohanan na we are saved by grace through faith in Jesus. Amen? Kaya Kali, baby ka pala ngayon, hindi mo ito naunawaan. Friends, hindi mo ito naunawaan. Pero sa panahon namin, at sa magiging panahon nyo, pag kayo na nakatayo rin sa pulpitong ito, we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Amen? Amen? And that is the eternal truth. Yun yung eternal truth na the good news na kailanman hindi magbabago. But we are saved by grace through faith in Jesus. Kung gusto natin ma-please si Lord, kailangan natin ng pananampalataya. Kaya nga nakakatuwa sa scripture, di ba? Sabi doon sa Genesis 6, nung nagdesisyon ng Diyos na lupulin lahat, anong sabi ni Lord? He found favor in the eyes, Noah found favor in the eyes of God. Sa ibang term, Noah pleases God. Diba? Sa ibang term, found favor, pleases, inalugdan ng Diyos si Noah. And sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, we cannot, without faith, we cannot please God. So definitely, si Noah, kaya siya naligtas dahil sa kanyang pananampalataya. At ngayon, ito naman yung dilemma. Actually, ito yung dilemma natin, no, sa present age natin. Pastor, naunawa ko po na yung faith naman ay importante na tayo ay may faith, pananampalataya, importante. Pero yung dilemma may mga narinig tayong ganitong minsan na nakakalungkot na statement, no? Pastor, may faith naman ako sa Lord. Alam ko naman may Diyos. Tumanggap ako sa Panginoon. Pero namumuhay pa rin ako sa kasalanan. Pero may faith pa rin ako sa Kanya. Pero hindi ko mabitawan yung kasalanan ko. Gustong kong ipagkamit yung kasalanan ko. Pero may faith ako sa Lord. Mga kapatid, kung may good news, may gospel, meron din bad news. Kaya sabi sa James chapter 2, Santiago chapter 2, verse 14, mga kapatid,
Ano ang pakinabangan kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganung uri pananampalataya? At sabi sa verse 17, gayon din naman patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Mga kapatid, ang totoong pananampalataya po, yung totoong faith, yung buhay at nagliligtas na pananampalataya natin, mga kapatid, ay hindi lang sa muso, no? Hindi lang sa bibig. Ito ay nakikita sa ating pamumuhay, sa ating actions, sa ating pagkilos. In short, ito po ay makikita sa ating gawa. Kung paano tayo kumilos, makikita sa ating gawa. Diba? Hindi, diba? Ito, napakatutupong katotohanan na ito, no? Na ang pananampalataya ay nakikita sa ating gawa. Yung mga salita po natin, yan, sabi natin sa verse 14, diba? Anong pakinabang kung sa mga pananalita natin, sa ating pagsasalita, sinasabi natin na nananampalataya sa Diyos, pero wala namang bunga ng gawa. Diba? Yung pananampalataya po nila ay patay at hindi ka ililigtas ng ganyang klaseng pananampalataya. Mga kapatid, di ba, lagi tayo natin, we have to practice what we preach. Pero ito kunwari, ako huwag naman sana loobin ng Panginoon. Ako nagpipreach sa inyo na ng kaligtasan, na tayo ay magsisi sa kasalanan. Tapos paglabas ko dito, ako po yung mangunguna sa kasalanan. Di ba? Anong sasabihin nyo sa akin? Yung tungkol ito. Anong sasabihin nyo sa akin? Hindi totoo ito si Pastor Cal. Muso lang ito. Bakit? Kasi paglabas ko, hindi ko pinamumuhay. Sabihin ko sa inyo, talikuran ninyo ang kasalanan. Tapos ako, mamumuna sa inyo sa kasalanan. Di ba? That is contradictory. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng sabihin mo na talikuran ninyo ang kasalanan, tapos paglabas ko sa labas, ako pa magbubuyo sa inyo sa kasalanan. No. Niluloko ko kayo. Hindi po ko ito pag ganun. Hindi totoo yung pananampalataya ng pinapahalo ko. Kaya di ba? Napakaraming nagsasabing mga pastor ngayon na nagpipreach sila sa social media, sa TV, sa radyo, sinasabi nila na sila yung mga totoong Diyos, pero pag nakita ko sa kanilang buhay, walang-wala. Patay. Walang pagbabago. Kaya nasabi sa verse 19, sa same chapter, no? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Pero mo, sabi ni James Dan, yung half-brother ni Jesus, even the demons believe. Kahit yung mga demonyo, kahit sila Satanas, naniniwala sila na may Diyos. Naniniwala sila na may manlilikha, na galit sa kasalanan. Pero nakikita ba sa action sila? No. Definitely not. Same with us. Kaya sabi natin, hindi pwede natin sabihin na naniniwala ako sa, hindi ako pala simba, hindi ako gumagawa ng mabuti, di ba? Pero naniniwala sa Diyos. Ano ka, demonyo? Ano, demonyo yun? Na hindi gumagawa ng kabutihan sa Diyos, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng tao, tapos naniniwala ng Diyos. Diba? Scripture ang sabi po niya na hindi ako. So nakikita ba sa actions nila? No. So kung sinasabi natin na tayo ay nananampalataya, pero hindi nakikita sa buhay natin, mga kapatid, yung faith na yan ay patay. Hindi totoo. Hanggang usok lang yan. It will not save us. Hindi tayo maliligtas na. Kasi ang totoong pananampalataya ay nagbubunga. Ang totoong pananampalataya ay nakikita sa buhay natin. Ang totoong pananampalataya ay ang binabago tayo. Diba? Sa napakadaming scripture sa Bible na sinasabi yan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung lumang ikaw ay wala na, behold, babaguhin ka ng Diyos sa panibagong ikaw. Ang Diyos ang tumawag sa atin from darkness into His marvelous light. Diba? Ano ba? Sabi sa Matthew 7, you will know them by their fruits. Dahil mga kapatid, once na tayo ay totoong nanampalataya sa ating Panginoon,
Maninirahan sa atin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit ay mamumuhay sa buhay ng bawat isa sa atin. At pag ang banal na Espiritu ay totoong nasa sa atin, ang Diyos ay nakatira, di ba? Emmanuel, the Lord is with us, at ang Diyos ay totoong nanirahan sa atin. Babaguhin at isa-sanctify tayo ng Diyos. Babaguhin tayo ng Diyos. Mula sa kasalanang pamumuhay natin, mula sa kadiliman, mula sa kalugmukan natin sa kasalanan, babaguhin niya tayo para maging kamukha, kawangis, at katulad ng ating Panginoong Hesus. Babaguhin tayo ng Lord according to His image, the image of Christ. At magkakaroon ng pagbabagong buhay natin. Magkakaroon tayo ng fruits, ng bunga sa buhay natin. Tayo ay magiging Christ-like. Kaya di ba lagi natin sinasabi, wow, yung kapatid na ito nakakatuwa kasi nakikita ko si Kristo sa buhay niya. Diba? Tapitin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, nakikita ko si Jesus sa inyo. Sana, no? Sana, nakikita natin si Jesus sa bawat isa. Kasi yun yung trabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin. Nang baguhin tayo, maging kamukha ng ating Panginoong Hesus. Na tulad ni Noah, gawin tayong righteous, matuwid sa kanyang harapan. Na tulad ni Noah, gawin tayong blameless. Ito yung trabaho ng Panginoong Holy Spirit sa buhay natin. At yung mga bunga na yun ay makikita kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo makihalubilo, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo umarap sa mga problema at pagsubok, kung paano natin itrato yung kapwa natin, kung paano tayo magbigay, kung paano tayo tumulong sa kapwa, kung paano natin ipanalangin ang kapwa natin, kung paano natin patawarin ang kapwa natin, kung paano natin mahalin yung kapwa natin. Makikita yun sa buhay natin. Hallelujah. Nakapanampalataya ay nagbabago ng buhay, ng buhay ng bawat isa sa atin. At yung bunga na yun, makikita sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At hindi mo yung pwedeng itago, kapatid. Yung mga bunga ng Panginoon, yung mga bunga ng banal na Espiritu, yung bunga ng banal na Espiritu, yung pagbabago na ginagawa sa ng Diyos, yung image of Christ sa buhay mo, kahit takpan mo yan, magliliwanag yan sa napakadilim na sanlibutan. Hindi mo kailangan ipangalandakan yan. Ako, pinagawa ko ni Lord, mabait na ako, masunurin ako, mapagpatawad ako, mapagmahal ako. No! Hindi mo kailangan i-preach. Kasi makikita yan ng mga tao sa buhay mo. Magiging patotoo mo yan. Na si ate, dating ganito, ngayon hindi na. Si kuya, ganito dati. Pero mapagmahal na sa kanyang pamilya. Dati masama ugali ni pinsan, pero ngayon pinago na siya ng Panginoon. Dati napakadamot ni tatay, ngayon pagbigay na. Dati itong taong ko na mamuhay sa kasalanan. Pero ngayon, kinalikuran ng kasalanan at lumalakad sa ating Panginoon. Buhay ang Diyos sa Kanya. Makikita yun sa buhay ng bawat sa atin. Kung totoo ang ating pananampalataya, kung totoo na ang banal na Espiritu ay naninirahan sa atin, kung totoo na binabago tayo ng Holy Spirit na maging kawangis at kamukha ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Tulad ni Noah, no? Kitang-kita natin ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kaya very remarkable po yung faith ni Noah. No? Kasi kitang-kita sa kanyang mga actions. Ang iksi lang ng chapter na yan, pero hindi natin, pero mo 120 years, he was faithful. Ako nga, ilang taon pa lang ako nag-preach. 2 years, 3 years. Pero napakadami ko ng beses na sumablay, sumala sa Panginoon. Pero Noah, 120 years. Diba? Napaka-exing chapter lang sa verse, pero napaka-laking bagay nito sa harapan ng Diyos. Kung tayo, nakakaranas tayo ng paghihirap ng ilang taon na. Ilang taon na tayo nahihirapan dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ilang taon na tayong nakikibaka, natalikuran ng kasalanan. Ilang taon na tayong nakikibaka na gawin ang kalooban ng Lord. Ilang taon na. Kahit bilangin nyo nga, personally. But Noah, grabe no? 120 years. At hindi lang yun. 120 years na lang ginawa yun eh. Pero sifra doon madaming panahon pa. And who found favor in the eyes of the Lord.
dahil may buhay siyang pananampalataya, dahil may totoo siyang pananampalataya. Diba? Maging matuwid, maging blameless, no, kaya sabi si Genesis chapter 7 verse 8 to 9, but Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the records of the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Ito po makikita natin, next slide po, bibilisan na lang natin. Next slide. Ito yung mga characteristic ni Noah, no? But that because of his faith, ito yung nakita natin sa kanyang buhay. Unang-una, he was righteous. Ibig sabihin na buhay siya ng matuwid sa kanyang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Bagamat, of course, may flaws siya dahil tao siya, sumasala, sumasablay. Pero yung paglakad niya kasama ang Panginoon, he was right. Yung paglakad sa harapan ng Diyos ay matuwid. Hindi natin nakikita yung gravity nito eh. Pero biruin mo buong mundo, lahat ng tao sa panahon niya ay namumuhay sa kasalanan. Nakatuwa nga kasi dito, ilan tayo dito? 70 plus, di ba? Lahat tayo dito nagtutulungan na sumunod sa Lord, di ba? Nakaka-encourage na itong mga kapatid mo na to, tinutulungan ka na sumunod sa Panginoon. Tinutulungan tayo na lumalim at makakilala sa Panginoon. Pero si Noah, lahat ng puntahan niya, binubuyo siya sa kasalanan. Diba? Pero hindi siya apektuhan. Pero mo, paglabas mo ng bahay, o Noah, magkasala ka. O Noah, ito gawin mo, kasalanan. Pupunta niya sa palengke, o ito, kasalanan. Pupunta niya sa kamag-anak niya, o ito, kasalanan, gawin mo. Pero mo yun, tayo nga ma-influensyahan lang ng barkada. Shut ka muna. Bigay tayo may lumabas lang na link sa Facebook natin. Walang nakakaalam, di ba? Bilis ng daliri natin. Siyempre, titingnan mo na sa kanang kaliwa. Simple, maliliit na impluensya lang sa atin ng kasalanan. Ang rupok natin. Kaya ma-appreciate mo, grabe si Noah. Grabe yung kabutihan ng Lord sa buhay ni Noah. That because of his faith, buong mundo, lahat ng tao ay namumuhay sa kasalanan, lahat ng iniisip nila, ginagawa nila, sinasabi nila, ay masama. Pero si Noah ay hindi naapektuhan ang kanyang pamumuhay kasi may pananampalataya siya sa ating Panginoon. At dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay namuhay ng matuwid. Number 2, he was blameless. Again, walang kapintasan, wala kang maibabato sa kanya. Hindi mo siya makikitaan ng maling kapintasan. Pero yun yung buong mundo, lahat ng tao noon, 100 million plus tao, kahit saan siya magpunta, sumakay siya ng kalesa, ng kabayo, pumunta siya sa kabilang bayo, sa kabilang city, sa kabilang bayan, lahat makasalanan. But Noah, diba? Pero si Noah ay hindi nakisama sa masasamang gawa nila. Noah, sumama ka naman sa amin. Makisama ka naman. KJ mo naman eh. Sabi ni Noah, no. May pananampalataya ako sa Diyos. Mali ang ginagawa niyo sa harapan ng Diyos at hindi ko yan gagawin. KJ mo, Noah. Malis ka na ito. Noah, misa-misa lang tayo mag-reunion. Diba? Wala naman yung asawa mo dito. Hindi niya malalaman. Mambabae ka. So sabi ni Noah, no. Dahil nananampalataya ako sa Panginoon, hindi ko gagawin yun. Dahil ayaw niya ng Panginoon. Noah preached the gospel of repentance for 120 years. Pero walang naniwala sa kanya. Pero yun yung faithfulness na yun. Ngayon nga sa panahon po natin, ang hirap mamuhay ng hindi ka na-influensya ng sanlibutan, di ba? Ang hirap mamuhay ngayon na hindi tayo na-influensya ng sanlibutan. How much more sa time ni Noah? Out of millions, 100 millions of people, isa siya sa mga matuwid and blameless. Wala kang may babatong kapintasan sa kanya. Pangatlo, he walked close to God. Namuhay siya ng malapit sa Diyos. Yung paglakad niya ay malapit sa ating Panginoon. Kasi may mga ganong paglakad eh. Yung diba yung buhay natin, pinatawag natin itong paglalakbay. So kung tayo ay naglalakbay sa buhay na to,
nang ayon sa kalooban ng Diyos, we are walking close with God. Pero kung tayo namumuhay sa kamunduhan, sa kasalanan, sa kakarnalan ng ating laman, sa udyok ng laman, sa kamunduhan, diba? We are astray. Kaya nga may term tayo doon, wilderness. Diba, nasa wilderness, sabi nga ng mga kapatid natin dito, nasa wilderness pa ako noon. Kasi totoo yun. Diba? Na tayo, kung wala ang Diyos, namumuhay tayo sa kadiliman. Naliligaw tayo sa karinlan ng sanlibutan. But Noah walked close. Gagawin mo buong mundo, lahat ng tao ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay ng malayo, namumuhay ng laban sa Diyos. Pero si Noah ay namuhay, nakasama lagi ang Lord. During all those hundreds of years na siya ay nabuhay, dependent siya sa Panginoon. Ilang taon na tayo? Ako 33, 34. Ilang taon na tayo? Buong buhay ba natin ay ginugol natin na lumalakad kasama ang Panginoon? Buong buhay ba natin ay lagi tayo nakadepende sa Panginoon? Buong buhay ba natin ay tayo ay namumuhay na Lord? Kailangan kita sa buhay ko, hindi ko kayang ayusin itong buhay ko. Hindi ko kayang ayusin ang pamilya ko, hindi ko kayang ayusin ang simbahan na ito, hindi ko kayang ayusin ang mga problema at suliranin ko, hindi ko kayang ayusin ang sarili ko. Lord, kailangan kita. Lagi ba natin sinasabi mo? Hindi pa tayong lumalakad kasama ng Diyos? Pero si Noah, namuhay siya nakasama ng Lord in all those hundreds of years na siya ay nabuhay. Kaya nga si Lord yung nagbigay ng instruction sa kanya, di ba? Na kung anong gagawin. Kasi kung wala ang Lord, kung wala ang Panginoon sa buhay ni Noah, manununod din siya. Kasama ng mga tao na yun. Ngunit dahil siya ay lumalakad, na malapit sa Panginoon, siya ay niligtas. Number 4, he obeyed God. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 22. Sabi doon, so Noah did these things according to everything that God has commanded him. So he did. Pero sinunod niya lahat ng utos ng Diyos. Nakakatawa kasi because of his faith, dahil sa kanyang pananampalataya, di ba? Sinunod ni Noah ang lahat ng iutos ng Diyos. Everything. Ang tanong, madali po ba yung pinagawa ng Lord sa kanya? Nakita natin kung gaano kalaki yung arko ngayon. Ako nga, inaayos ko lang yung lamesa sa bahay, hirap na hirap ako. How much more si Noah? Siyempre, definitely, may mga tumulong sa kanya. Nandiyan yung mga anak niya, tatlo lang sila. Kaya nga 120 years din ang ginawa yun eh. Kasi ang hirap. Mahirap yung pinagawa sa kanila ng Panginoon. Pero ang sabi dyan, but Noah did everything na inutos ng Diyos. Diba, pinagawa siya ni Lord ng malaking bangka. Tapos, matindi pa rin, hindi niya alam kung bakit, kasi hindi naman niya alam yung paparating na baha eh. Diba? Kasi hindi pa niya alam yung concept ng baha. Basta may instruction si Lord na gawin mo to, ang ginawa niya, sumunod. Nagpipreach siya ng salita ng Diyos for 120 years. Walang ni isang naniniwala sa kanya. Pero ginawa pa rin niya, walang reklamo. Ipabiruin mo sa isang pastor ko, sa isang minister. Yung ministry mo na walang bunga, di ba? Nakaka-discourage na. Sa mga pastor dito, di ba? Ilang buwan mong dinidisciple, ilang taon mong pinagpipreach, sinesira ng Word of God, tapos walang nangyari pagbabago. Di ba nakaka-discourage? Alam mo, masakit sa puso. Pero si Noah, pero mo, 120 years, napaulit-ulit yung mensahe niya na magsisi kayo sa kasalanan niyo, nagagalit ang Diyos sa ginagawa niyong maling pamumuhay. Hugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng baha, at pag tayo ay hindi nagsisi sa ating kasalanan at bumalik sa ating Panginoon, mamamatay tayo. Kaya tayo ay manalig, maniwala, manampalataya sa ating Panginoon dahil siya ang magliligtas sa atin sa paparating na paghukom. 120 years na yun yung preaching mo. Hindi ko po kaya yun. Kasi hindi ko kayang mamuhay ng 120 years eh. Diba? 2 years nga sa parating ministry, 3 years, hirap na hirap ako. How much more yun? 120 years. Wala pa kasi kung aabot sa atin dito 120 years eh. But Noah was faithful in obeying the Lord. Ano pa? Inipo niya lahat ng hayop, di ba? Napakahirap po nun mga kapatid kung kayo po ay nag-aalaga ng hayop.
Mapa-domestic man yan o agricultural na hayop. Yung mag-alaga nga lang tayo ng isang aso, ang hirap-hirap na. But, tapos dinagdagan mo pa, ginawa mo pang dalawa. Diba? Mag-alaga kami nga, mag-aalaga ng hamster. Diba? Hirap na hirap kami. How much more si Noah? Diba? Hindi, ako, based on the, siyempre hindi naman lahat, kasi pag lahat yun, sobrang milyon dami ng hayop. But based on their species, ang ginawa nila, no? Pero marami pa rin yun. Aabot ng thousands of species. Pero mga kinolekta ni Noah. Hirap na hirap nga tayong damputin yung tayo ng aso natin sa top ng pintuan natin. Hirap na hirap nga tayong pakainin, alagaan yung mga hayop na alaga natin. How much more kung gaano kahirap na inalagaan, ginagawa, napakahirap ipunin, mag-alaga, yung mga libo-libong hayop nila. Ito pa matindi, pero diba, bumagyo po ng 40 days and 40 nights. Lahat sila, yung 8 pamilya ni Noah, at ang lahat ng libo-libong hayop na yun nasa ark for 40 days and 40 nights umulan. Pero yung baha, 300, siyempre wala, no? Nagbaha ang buong mundo. Pero yung baha, binaha ang buong mundo for 370 days. Okay, isang taon mahigit na ang buong mundo ay binalot ng tubig. Okay, imagine niyo kung kasama kayo dun sa arko na yun. Imagine niyo yung amoy. Imagine niyo yung init. Imagine niyo yung hirap na pinagdadaanan nila Noah. Kasama mo sa box na yun. For 370 days. Tayo nga, mahirapan lang tayo. Wala lang aircon sa kwarto natin. Pawisan lang tayo habang tulog. Reklamo tayo. Lord, ba't naman ganito? Diba? Reklamo tayo. Panginoon, ayoko nang maging mahirap. Ayoko nang walang kuryente, Lord. Ayoko sa kanumay, maraming lamok. Pero si Noah, he obeyed everything. In all of those aspects. Nakakatuwa kasi sa lahat ng pinagawa ng Lord kay Noah, wala nang nakita account na nagreklamo siya. Kaya sa Bible, pag may nagre-reklamo, maraming tao na nagreklamo sa Bible, mga great men of God na nagre-reklamo, sila Moses, di ba? Nagre-reklamo sila Adam, sila Abraham, sila Jacob, yung mga prophets, mga talaga nagre-reklamo. Pinapakita doon na talagang totoong tao sila. Pero nakita natin kay Noah, wala tayong makikitang reklamo. Wala tayong makikitang, alam mo yun, nanumbat sa Lord. Wala tayong nakitang account yan. No? Kasi kung meron man, most probably, maka-account yun. Pare pakita na tao din si Noah. Pero wala tayong nakita. He was faithful in obeying God because of his faith. Dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo ba, umabot na tayo sa buhay natin na kahit anong hirap ng buhay natin, hindi tayo nagre-reklamo? Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na ang Diyos ay kikilos sa buhay natin? Hindi tayo maka-amen, ano? Kasi lahat tayo guilty. Lalo na ako. Hindi tayo maka-amen. Na dahil sa maraming instance sa buhay natin na nagreklamo tayo sa Diyos. Dahil kulang tayo sa pananampalataya. Kulang tayo sa pagtitiwala. But Noah did everything what God has commanded him. Sinunod niya lahat, walang pagrereklamo, walang pagdadabog, walang resistance. At kung may reklamo, di ba sabi nga, kung may reklamo siya, most probably sinulat yun ni Moses to account para ipakita na tao din si Noah. Kasi pag tinignan natin si Noah, parang superhuman. Pero sa lahat ng pinagawa ng Lord, he did everything because of his faith. Noah obeyed everything God told him. At paano siya paparaan na nakasunod? Dahil nga sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil naniniwala siya na ang Diyos na kanyang sinusunod ay totoo. Dahil naniniwala siya na ang Diyos na kanyang sinusunod ay tapat. Naniniwala siya na ang Diyos na nag-utos sa kanya na gawin ang lahat ng ito ay Diyos na mabuti at hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan, iingatan siya, panghahawakan ng buhay niya. At naniniwala si Noah na ang Diyos na kanyang sinusunod ay ang bibigay sa kanya ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Nagawa niya lahat ng napakahihirap na bagay niya. Dahil siya ay nananalig, naniniwala, nagtitiwala,
at nananampalataya sa ating Panginoon. And in our conclusion, sabi sa Matthew 24, verse 37-39, dito po tayo magtatapos. Kaya napakalaga na pinag-aaralan natin itong mga scripture na to. No? Kasi sabi sa Matthew 24, 37-39, ang pagdating ng anak ng tao, ang pagdating daw, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng tao, ay tulad nung panahon ni Noah. Kung paano babalik ang ating Panginoong Hesus, ay kapareho daw, similar daw sa panahon ni Noah. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay sila ang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Huling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kaya very similar. Kaya inaaral natin itong history ni Noah. Kasi ganoon dito babalik ang ating Panginoong Jesus. Kung paano yung mga tao sa panahon ni Noah, hindi sila naniniwala sa nadarating yung baha. Diba? Sa panahon din natin, ganoon din ang tao. Hindi sila naniniwala na muling babalik ang ating Panginoong Jesus. Kung sa panahon ni Noah, hindi sila nagsisisi sa kanilang kasalanan, namumuhay lang sila sa pita ng kanilang laman. Diba? Ganoon din sa panahon natin ngayon. Na ang tao ay walang habas na gumagawa ng kasamaan at kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kung paano sa panahon ni Noah, ang mga tao ay hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan, hindi tinatalikuran ng kasalanan nila, at hindi nananampalataya sa ating Panginoon, sa Diyos. Similar din sa panahon natin ngayon. Na ang mga tao ay ayaw magsisi, ayaw talikuran ng kasalanan, at ayaw lumuhod, lumapit, magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kung paano ang darating ng ating Panginoong Hesus, ganun din sa panahon natin. Kung paano dumating ang baha sa panahon nila Noah, ganun din sa panahon natin ngayon. Nababalik ang ating Panginoong Hesus. Kung paano sila hindi naniniwala sa Diyos, ganun din sa panahon natin ngayon. Kung paano sila namumuhay sa kasalanan bago dumating ang baha. Ganun din ang mga tao ngayon na namumuhay sa kasalanan bago dumating ang ating Panginoong Hesus. At sa kanyang muling pagbabalik, this is our prayer for this church. Ito yung dalangin natin. Kaya natin ito ginagawa. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya natin pinipreach ang salita ng Diyos. Kaya tayo natin pinag-pray ang bawat isa. Kaya natin tinutulungan ang bawat isa. Kaya natin dinidisiplina ang bawat isa. Kaya tayo gumagawa ng paraan para ilapit ang bawat isa sa harapan ng Panginoon. Para ginagawa natin ang lahat ng kaparaanan para ang bawat isa sa atin ay lumuhod, manampalataya, kumilala sa ating Panginoon. Kasi pag muling bumalik ang ating Panginoong Hesus, nawa, madatnan niya tayo na nawa, may God find favor in His eyes sa buhay natin. Yun yung desire natin, na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, katulad ni Noah, madatnan tayo ng Panginoon, matagpuan niya tayo na tapat, na nananalig, naniniwala, nagtitiwala, at nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tayo muna natin tumayo. Tayo muna natin. Praise God. Jesus, so, Panginoon, kami Lord God, hindi malapit sa iyo at maraming salamat sa iyong salita na aming natunay nga Lord God, na sa kapanahunan ni Noah, Lord God. Nakita namin kung gaano ka nasasaktan, Panginoon, sa kasalanan. Nakita namin na ang kasalanan ay laban sa iyo, Panginoon. At tunay nga na hindi mo hahayaan ang kasalanan ay hindi mo paparusahan dahil ikaw ay banal. Nakita rin namin, Panginoon, sa kapanahunan ni Noah, O Lord, na tunay nga na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At tunay nga na naligtas si Noah dahil siya ay nanampalataya sa iyo, Panginoon. Nakita rin namin sa papanahon na ito, Panginoon, kung paano mo pinarusahan ang kasalanan sa buhay ng tao at sa lahat ng tao ng panahon ito. Lord God, alam po namin na ikaw ang Diyos ng panahon nito. Ay ang kaparehang Diyos, the same God
na pinagsisilbihan namin, Panginoon. Kung gaano ka, Panginoon, nasasaktan, nagagalit, parang mo kinamumuhay ng kasalanan, hanggang ngayon, Panginoon, alam namin ganun pa rin. Kung paano, Panginoon, pinapakita na pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus, ang magbibigay sa amin ng kaligtasan, Panginoon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Patutunan mo, hindi nagbabago. At kung paano mo pinapakita sa amin na paparusahan mo ang kasalanan, Lord God, hanggang ngayon, yun ang mensahe mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, inuudyokan mo ang bawat isa sa amin, inuudyokan mo ang lahat ng tao sa buong mundo na tunay na natalikuran ng aming kasalanan, pagsisihan ng aming mga kasalanan, Panginoon, na kami ay lumapit, magpakumbaba sa iyong harapan, at tunay na humingi ng tawad. If your people will humble ourselves and pray and turn from our wicked ways, you are faithful, O Lord, na papatawarin kami, Panginoon. Alam namin dahil pangako mo, Panginoon, na kung kami ay luluhod at magpapakumbaba at tunay nga na magsisisi mula sa aming mga puso, Lord God, sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa krus, kami iyong patatawarin. Yes, Lord. Kaya ito po yung aming dalangin, Panginoon. Ito po yung aming panalangin para sa aming mga sarili. Lord, kilala mo kami. Wala kami may tatago sa iyong harapan. Ang aming buhay, ang aming pag-iisip, ang aming puso, Lord God, ay buhay ka, bukas na aklat sa iyong presensya. At wala kami may tatago, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, we pray that your Holy Spirit will convict us. Yes, hallelujah. Kung nga, convict mo kami, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay may mga mali, kasalanan sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Convict us, O Lord. Dahil tunay nga, Panginoon, ang kapatawaran mo, Panginoon, ay para sa mga nagsisisi at tatalikod sa aming mga kasalanan. Kaya, Lord God, we pray, O Lord, na kami, Panginoon, ay tulungan mo na magbagong buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na talikuran ang lumang kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at tulungan talikuran ang makamundo at makasalanan ng pamumuhay namin dati, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, kasi sa aming sariling lakas, hindi namin to kaya, Panginoon. Kaya, Lord God, kami nakikiusap. Kami, Panginoon, ay nagmamapaawa. Kami, Panginoon, ay lumulubog sa iyong harapan. Tunay nga na ikaw ang magbago sa buhay namin. Dahil ikaw naman talaga ang nagbabago sa buhay ng bawat isa. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Panalangin natin sila. Pag-pray natin na, Lord, ang pumilos sa kanilang buhay. Pag-pray natin ang banal na Espiritu ang pag-convict sa kanila. Pag-pray natin na sila ipaguhin according to the image of our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po sa iyo. Salamat po sa tunay na Diyos na nagbabago ng ating dapat ako'y patuloy na magpapagawa. Pagkawarin na po. Una mananang sa iyo. Thank you, Lord. Let's also pray for our brothers and sisters sa aming kaliwa. Paano kayo mag-pray sa Diyos, na narinig namin sa iyo ang pangaral mo na sila ng patataya sa sansusyon sa totoong buhay na malaking Kristiyan. Gawa ng sanlibutan at salamat. Patagin mo po ang kanyang pananampalataya. Dahil nito mga Panginoon siya, dahil hindi niya alam ang pananampalataya. So,
Patuloy siya mag-atake sa Lord. Alalayan sa noong Diyos na nagbabago. Salamat po. Tuloy na Panginoon at pinupuri ka namin at pinakasalamatan sa mga ganito. Maraming salamat Lord sa iyong buhay na salita. Natuloy nga Lord God na alam namin Panginoon na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu po. Ang salita ay namumuhay sa aming mga puso, sa aming pagkakarinig nito Panginoon. Nawa ang dalangin ko namin to Lord God ay baguhin niyo po yung aming mga puso, baguhin niyo po yung aming mga isipan, baguhin niyo po yung aming mga emotions, so Lord, baguhin niyo po yung aming damdamin, baguhin niyo po Panginoon ang lahat ng areas ng buhay namin, baguhin niyo po kung paano kami magsalita, kung paano kami mag-isip, kung paano kami makitungo, kung paano lahat ng aming actions, O Lord, baguhin mo po kami Panginoon. Dahil tunay nga na kung ang iyong banal na Espiritu ay namumuhay sa amin, babaguhin niyo kami. Pangako mo ito, Panginoon, and we will claim it, Lord God, that you will change us from glory to glory, that you will change us, that the old will be gone and the new has come, Lord God, that you will change us from darkness into your marvelous light, from being children of the devil into being children of God, Panginoon. At tuloy nga, Lord God, we pray, O Lord, na tuloy nga na ikaw mag-preserve sa bawat isa sa amin. Kung paano niyo po preserve si Noah at ang kanyang buong pamilya. Lord God, we also pray that you will preserve us, O Lord. Na tuloy nga na iyong kamay ang humawak sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po humawak sa bawat tahanan, sa bawat pamilya ng simbang ito. Kung Lord God ang humawak sa tarangkahan ng bituhan ng aming mga puso, ng aming mga tahanan. Na tuloy nga na sa ito, pag ikaw, Panginoon, ay muling bumalik, o kung kami, Panginoon, ay tawagin mo pa uwi, Panginoon, you will find favor sa buhay namin, Panginoon, through your Son, Jesus. At tunay nga sa aming pag-iwalay, dalangin po namin na ikaw ang laging sumama sa amin, Lord God, all the days of our lives, na kami lumakad kasama mo, Panginoon. And once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we definitely love one another. You're the body of Christ. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.